Inagaw nila ang lahat sa akin. Habang ako ay nakahandusay sa sariling dugo sa paanan ng hagdan, masayang nagdiwang sina Renato at Clara sa aking yaman. Tinawag nila akong walang kwentang balakid na dapat nang burahin. Ngunit hindi nila alam, sa tulong ni Dr. Gabriel, ang aking pananahimik ay hindi pagsuko, kundi simula ng aking muling pagbangon. Kakayanin ko bang bawiin ang aking anak at dangal bago huli ang lahat? Sigurado ka bang hindi na maghihinala ang tangang yan kapag ibenta natin ang lupain ng tatay niya sa Tagaytay? Ang boses na iyon na nagbula sa kalahating nakatagong pintuan ng opisina ay tila isang matalim na balaraw na sumaksak sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Maribel sa kanyang paglalakad. Hawak ng kanyang dalawang kamay ang isang mangkok ng mainit na sinigang, ang paboritong ulam ng kanyang asawang si Renato, na 3 oras niyang pinagsumikap ang lutuin pagkatapos ng nakakapagod na araw. Sa tabi ng mangkok ay nakapatong ang maliit na litrato ng kanyang yumaong ama, ang lalaking nag-iwan sa kanya ng buong pamana at tiwala. Bakit naman maghihinala? Ang malamig at walang kapag-apag-asang boses ni Renato ang sumagot. Habang buhay na lang siyang nakatali sa kusinang ito, Clara. Wala siyang alam sa negosyo. Isang walang kwentang babae na umaasa lang sa pangalan ng yumaong ama niya. Ni hindi nga niya alam kung paano pumirma sa mga tseke nang hindi nagtatanong sa akin. Isang mausisa at malupit na halakak ang sumunod mula kay Clara. Ang babaeng itinuring ni Maribel na parang tunay na kapatid mula nung ampunin ito ng kanyang mga magulang. Mabuti naman. Pagod na ako sa pagpapanggap na mabait na kapatid sa kanya tuwing umaga. Kapag nakuha na natin ang pera sa pagbebenta ng lupain at ang buong ari-arian, itatapon na natin siya sa lansangan. O mas maganda, ipasok natin sa ampunan ng mga may sakit sa pag-iisip. Nanginginig ang mga daliri ni Maribel. Ang init ng mangkok sa kanyang mga kamay ay biglang napalitan ng isang nakakairitang lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, na para bang may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi niya namalayan na ang porselen ng mangkok ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang lalagyan ay bumagsak sa hardin ng sahig, nabasag sa daan-daang matutulis na piraso, at ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang mga paa. Ngunit wala siyang naramdamang sakit mula sa paso. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagdurog sa kanyang puso. Dahan-dahang itinulak ni Maribel ang pinto. Ang kanyang mga mata na punong-puno ng luha ay nakatitig sa 2 taong nakatayo ng napakalapit sa isa't isa sa likod ng mesa ng kanyang ama. Nakahawak si Renato sa baywang ni Clara at ang dalawa ay nagulat nang makita siyang nakatayo sa pintuan. Renato? Clara? Anong pinagsasasabi ninyo? Ang boses ni Maribel ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang bibig sa matinding pagkagimbal. Sa halip na matakot o magpakita ng hiya, ang mukha ni Clara ay napalitan ng isang mapang asar at ngiting puno ng pagnanasa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Renato. Narinig mo naman pala, Ate Maribel? Bakit kailangan mo pa kaming tanungin? Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam na matagal ka ng ayaw ni Renato. Humarap si Renato kay Maribel. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng galit at panggagahasa sa damdamin ng kanyang asawa. Mabuti na ring nalaman mo, Maribel. Huwag ka na magdrama rito. Tingnan mo ang sarili mo. Taon-taon kitang tiniis sa bahay na ito. Wala kang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo at pagiging boring na asawa. Naghahanap ako ng tunay na babaeng makakasama ko sa lipunan, at si Clara yon. Kung hindi ka ba naman tanga, ibinigay mo na dapat sa akin ang buong ari-arian ng pamilya mo nung una pa lang. Asawa kita, Renato! Sumigaw si Maribel. Ang kanyang boses ay napuno ng galit at dalamhati na pumutok mula sa kanyang dibdib. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang buhay ko, ang tiwala ko, pati ang pangalan ng pamilya ko. At ikaw, Clara? Itinuring kitang kapatid.
Pinakain ka ng tatay ko noong wala kang maipakain sa pamilya mo. Huwag mong isusumbat sa akin ang tatay mo. Galit na sumigaw si Clara habang humahakbang paitaas sa kinaroroonan ni Maribel. Namatay na ang tatay mo, at ang lahat ng mayroon ka ngayon ay dapat maging akin din. Akin si Renato, at akin ang perang yan. Nakita ni Maribel ang mga papel na nakapatong sa mesa. Mga dokumento ng paglilipat ng titulo ng lupa na may pinekeng pirma ng kanyang ama. Mabilis na lumapit si Maribel at inagaw ang mga papel. Mga walang hiya kayo. Alaala ito ni Papa. Pero ito, para sa kinabukasan ng anak kong si Leo. Hindi ko ipapamigay ito sa inyo. Tumakbo si Maribel palabas ng opisina, patungo sa hallway malapit sa tuktok ng malaking hagdanan ng bahay. Ngunit mabilis siyang hinabol ni Clara at Renato. Akin na yan, Maribel! Huwag kang magmarunong! Sumigaw si Clara habang ginagalaw ang kanyang mga kamay upang agawin ang mga papeles sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa dulo ng hagdanan. Bitawan mo ako! Renato, tulungan mo ako! Ang anak natin! Humarap si Maribel sa kanyang asawa nang may natitira pang maliit na pag-asa sa kanyang puso. Ngunit si Renato ay nakatayo lamang sa tabi, nakatitig sa kanya nang may malamig at walang awang mga mata, nakakrus ang mga kamay habang pinapanood ang pag-aagawan ng dalawa. Wala nang tutulong sa iyo, Maribel. Pabulong na sinabi ni Clara sa kanyang tainga habang hawak ang magkabilang balikat ng nakakatandang kapatid. Ang kanyang muka ay napuno ng pagnanasang pumatay. Mamatay ka na kasama ng alaala ng tatay mo. Sa isang malakas at marahas na pagtulak mula sa dalawang kamay ni Clara, nawala ng balanse si Maribel. Ang kanyang mga paa ay duminggal sa hangin sa dulo ng baitang. Ang kanyang katawan ay nagpakagulong-gulong pababa sa matataas at matitigas na kahoy na hagdanan. Ang bawat sulok ng mga baitang ay tumama sa kanyang likod, sa kanyang balikat, at sa kanyang mga tuhod sa isang marahas at walang awang pagkakasunod-sunod. Ang kanyang ulo ay lakas loob na humampas sa bakal na gabay sa ibaba, bago siya bumagsak ng patagilid sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa sugat sa kanyang noo, kumakalat sa puting tile at dumidikit sa maliit na litrato ng kanyang ama na nahulog sa kanyang tabi. Sinubukan ni Maribel na igalaw ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga daliri ay halos walang lakas. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Ngunit mula sa kanyang baywang pababa, wala siyang naramdaman, kundi isang nakakatakot at walang laman na kamanhid. Ang kanyang mga binti ay ayaw nang sumunod sa kanyang isip. Sa tuktok ng hagdanan, nakapayo sina Renato at Clara side by side. Nakatitig sila sa duguang katawan ni Maribel na nakahandusay sa paanan ng hagdan. Walang ni isang bakas ng takot o awa sa kanilang mga mukha. Tanging ang malamig na kasiyahan ng dalawang taong nakakuha ng kanilang gusto. Dahan-dahang itinuro ni Clara ang duguang katawan ni Maribel at pabulong na sinabi kay Renato, "Ilabas mo na ang bata sa kwarto, Renato, at hayaan mong mamatay ang babaeng yan sa sarili niyang dugo." Habang dahan-dahang nadidilim ang paningin ni Maribel at ang mga luha ay humahalo sa dugo sa kanyang mukha, isang napakasakit na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang nawawasak na kaluluwa. Bakit ang taong inalayan ko ng buong buhay at pagmamahal ang siya, pang magiging dahilan ng aking pagkawasak? Saan kukuha ng lakas ang isang inang sugatan upang protektahan ang kanyang anak, kung kahit ang sarili niyang katawan ay ayaw ng sumunod? Matalim at masangsang na amoy ng antiseptiko at gamot ang unang bumalot sa kamalayan ni Maribel nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa itaas, ang malamig na puting ilaw ng silid sa ospital ay nakakasilaw, na para bang gustong piliting buksan ang kanyang sugatang isip. Naramdaman niya ang mabigat na benda na nakabalot sa kanyang ulo, at ang matinding kamanhid sa kanyang magkabilang binti na nakagapos sa plaster cast. Ngunit bago pa man niya maisip ang sakit ng kanyang katawan, narinig na niya ang isang familiar
ngunit kinatatakutang boses sa tabing ang kanyang higaan. Gising ka na pala, Maribel? Ang boses ni Doña Teresa, ang kanyang mama sa pakikisama, ay malamig at walang kahit anong bakas ng pag-aalala. Nakatayo ito habang hawak ang isang makapal na folder at isang itim na panulat. Huwag ka nang mag-inaarte dyan. Pumirma ka na rito sa mga papel para maayos na natin ang paglilipat ng mga titulo ng lupa habang nandito ka pa. Kumpirmado ng doktor na napinsala ang binti mo, kaya mas mabuting kami na ni Renato ang humawak ng negosyo ng tatay mo. Sa may bintana, nakatayo si Renato habang nakatingin sa labas. Nakatupi ang mga braso at halatang naiinip. Oo nga, Maribel. Hulog ka ng hulog sa hagdan dahil sa katangahan mo. Tapos na yon magpapaawa ka? Bilisan mo ng pumirma para matapos na to. Kumulo ang dugo sa mga ugat ni Maribel. Naisip niya ang lahat. Ang pagtulak sa kanya ni Clara, ang malamig na tawa ng dalawa sa tuktok ng hagdanan, at ang dugo ng kanyang ama na humalo sa kanyang sariling dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang mukha ng dalawang taksil at sabihing, "Mga mamatay tao sila!" Ngunit sa gitna ng matinding galit, isang malamig na tinig ng katotohanan ang bumulong sa kanyang isip. Kapag ipinakita niyang gising ang kanyang isip at alam niya ang lahat, hindi siya papayagang makalabas ng buhay ng mga taong ito sa ospital. At ang kanyang anak na si Leo, ang 3 taong gulang na batang walang kalaban-laban, ay tuluyang mapupunta sa mga kamay ni Renato at Clara. Kailangan niyang magtago sa ilalim ng isang maskara. Dahan-dahang pinalaki ni Maribel ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang isang walang laman at natatakot na titig sa kanyang mukha. Lumayo ang kanyang ulo sa hawak na panulat ni Doña Teresa at pilit niyang pinanginginig ang kanyang buong katawan sa ilalim ng puting kumot. Sino kayo? Ang boses ni Maribel ay lumabas na parang isang mahinang ihip ng hangin, puno ng takot at pagkalito. Nasaan ako? Huwag niyo akong saktan. Patawad po, huwag niyo akong saktan. Napatigil si Doña Teresa. Kunot-noong tinitigan ng matanda ang muka ng kanyang manugang. Ano to? Nag-amnesia? O sadyang nabaliw ng utak mo nung tumama ang ulo mo sa bakal na gabay ng hagdanan? Lumapit si Renato sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay pumatak sa mukha ni Maribel nang may pagdududa. Maribel, huwag mo akong ginagago. Kilala mo ako. Ako ang asawa mo. Ngunit pilit na pinalaki ni Maribel ang kanyang pag-iyak. Itinatago ang kanyang mukha sa kanyang dalawang nangiinig na kamay habang umiiling-iling. Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Natatakot ako sa inyo. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Aling Rosa habang hawak ang kamay ng maliit na batang si Leo. Nang makita ng bata ang kanyang ina sa higaan, mabilis nitong binitiwan ang kamay ng matanda at tumakbo patungo sa kama. Mama! Mama! Ang umiiyak na boses ni Leo ay pumuno sa silid. Nabasag ang puso ni Maribel. Gustong-gusto niyang yakapin ang kanyang anak. Gustong-gusto niyang sabihin, maayos lang ang lahat. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang maskara. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa itaas ng kisame na para bang hindi niya nakikilala ang sariling dugo at laman. Ngunit sa ilalim ng kapal ng puting kumot, nang idampi ni Leo ang kanyang maliit na kamay sa gilid ng higaan, dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang mga daliri. Lihim niyang piniga ng mahigpit, ngunit puno ng pagmamahal ang maliit na kamay ng kanyang anak, isang pahiwatig na hindi maririnig o makikita ng sinuman sa silid. Nandito si Mama, anak. Protektahan ka ni Mama. Ano ba yan? Bawiin mo nga yang bata, Aling Rosa. Galit na sigaw ni Doña Teresa habang itinutulak ang bata palayo sa kama. Walang silbi ang babaeng ito ngayon. Nabaliw na ng tuluyan. Walang sinuman ang may karapatang sumigaw sa loob ng silid ng pasyente ko. Ang isang matatag, malalim at otoritatibong boses ang pumutol sa gulo mula sa pintuan. Pumasok ang isang matangkad na lalaking
nakasuot ng puting lab coat. Hawak nito ang medical chart ni Maribel, si Dr. Gabriel Santos. Nang tumingin ang doktor sa chart at mabasa ang buong pangalan ng pasyente, Maribel Reyes, anak ni Don Fernando Reyes. Isang mabilis na pagbabago ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang matinding alalahanin at pagkilala ang lumabas sa kanyang muka na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang profesional na kaanyuan. Tumayo si Dr. Gabriel sa gitna ni Doña Teresa at nang higaan ni Maribel, pilit na inilalayo ang matanda sa pasyente. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na gipitin ang pasyente sa ganitong kalagayan? Katatapos lang ng kanyang operasyon sa ulo at binti? Hindi siya nasa tamang pag-iisip upang makipag-usap o pumirma sa kahit anong legal na dokumento. Humarap si Renato sa doktor nang may galit. Makisawso ka ba, Dok? Asawa ko yan! Karapatan ko hawakan ang mga papel niya at kausapin siya kahit kailan ko gusto. Tumingin si Dr. Gabriel ng diretso sa mga mata ni Renato. Walang ni isang bakas ng takot sa kanyang mukha. At karapatan ko bilang doktor na protektahan ang kalusugan at buhay ng pasyente ko. Kapag hindi kayo lumabas sa silid na ito sa loob ng 3 segundo, tatawag ako ng seguridad at ipapahuli ko kayo sa pulisya para sa kasong harassment. Nagakinginan sina Renato at Doña Teresa. Dahil sa takot na lumika ng iskandalo sa ospital na makakasira sa kanilang plano sa kumpanya, galit na kinuha ni Doña Teresa ang kanyang bag. Araw mo ngayon, doktor. Ngunit tandaan mo, asawa pa rin ni Renato ang babaeng yan. Habang palabas sina Renato at Doña Teresa, kasama si Aling Rosa at ang umiiyak na si Leo, dahan-dahang pumasok si Clara mula sa pintuan. Nakasuot ito ng isang peking malungkot na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay pumatak kay Maribel, tulad ng sa isang ahas na nakakita ng kanyang huli. Lumapit si Clara sa gilid ng higaan ni Maribel habang nakalabas ang mga magulang. Yumuko siya ng napakababaw, hanggang sa ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa tainga ni Maribel. Pabuong at may kasamang malupit na ngiti, sinabi ni Clara. Magpanggap ka man na baliw o nawala ng alaala, Maribel. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa ospital na ito. Ang amoy ng lumang kahoy, maalikabok na kurtina, at basang lupa ang sumalubong kay Maribel nang itulak ang kanyang gulong na upuan paitaas sa maikling hagdanan ng lumang bahay ng kanyang ama. Hindi siya ibinalik sa marangyang mansyon ng mga Reyes. Sa halip, itinapon siya sa abandonadong tahanan sa gilid ng bayan, ang lugar kung saan ginugol ng kanyang yumaong ama ang kanyang mga huling araw. Ang mga kasangkapan ay nakatakip ng mga kupas na puting tela. Ang mga sulok ng silid ay pinalilibutan ng mga bahay mamba, at ang malamig na hangin ng gabi ay malayang pumasok sa mga sirang bintana. Sa likod ng kanyang gulong na upuan, humakbang si Doña Teresa habang nakatakip ang isang mamahaling panyo sa kanyang ilong dahil sa dumi ng paligid. Tinitigan ng matanda si Maribel nang may matinding pag-ayaw at paghamak. Tingnan mo ang lugar na ito, Maribel. Ang boses ni Doña Teresa ay muling pumuno sa silid ng matinding lason. Katulad mo, madumi, maalikabok, at wala nang kahit anong silbi sa lipunan. Lumapit ang matanda kay Maribel. Bago pa man makagalaw ang lumpong babae, marahas na hinawakan ni Doña Teresa ang leeg ni Maribel at pinunit ang gintong kwintas na nakasabit doon. Ang tanging alaala na ibinigay ng kanyang ama noong kanyang kaarawan. Pagkatapos ay kinuha rin ng matanda ang gintong singsing sa kanyang daliri. "Akin na ito!" ang sigaw ni Doña Teresa habang isinisiksik ang mga alahas sa kanyang mamahaling bag. "Kukunin ko ito bilang pambayad sa lahat ng utang na loob mo sa pamilya namin. Alam mo ba kung magkano ang ginastos namin sa ospital para sa katangahan mong mahulog sa hagdanan? Utang mo sa amin ang buhay mo, Maribel. Huwag kang mag-react na parang biktima ka rito. Dahil kami ang nagpakain sa'yo." Bahaging nakayuko si Maribel. Pilit na pinananatili ang kanyang walang emosyong mukha at tulalang mga mata. Ngunit ang kanyang mga palad sa ilalim ng kumot ay nakakuyom ng napahigpit.
hanggang sa magkulay puti ang kanyang mga kuko. Lumapit din si Renato habang hawak ang kanyang itim na briefcase. Tiningnan niya ang kanyang asawa na parang isang basura na ipinagtapon sa tabi ng kalsada. Dito ka natitira mula ngayon, Maribel? Malamig na pahayag ni Renato habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi ka na nababagay sa mansyon ko. At tungkol kay Leo, huwag mo na siyang isipin. Si Clara na ang magiging bagong ina niya mula ngayon. Mas may kakayahan si Clara na magpalaki ng bata kaysa sa isang lumpo at baliw na katulad mo na walang maitutulong sa buhay ko. Inilagay nila si Maribel sa loob ng maliit na kwarto sa ibabang palapag, ang lumang silid ng kanyang ama. Pinatay ni Renato ang iisang ilaw sa kisame at isinarado ang mabigat na pinto mula sa labas. Ang tunog ng lumang trangka ng pinto na naisara ay nag-iwan kay Maribel sa gitna ng kumpletong kadiliman. Nang makalayo na ang mga yabag ni Renato at Doña Teresa, pumatak ang mga luha ni Maribel. Wala siyang inilabas na boses. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit napakasakit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang nilalabanan ang lamig ng gabi. Sa gitna ng bahaging liwanag ng buwan na tumatagos sa sirang kapirasong kurtina ng bintana, tiningnan ni Maribel ang paligid ng silid. Ang lumang kama ng kanyang ama ay nakatayo pa rin. At sa ilalim ng kamang iyon, nahagip ng kanyang mga mata ang anino ng isang maliit na kahon na nakagapos ng makapal na lubid at may lumang tarangkahang bakal. Isang bagay na palaging itinatago ng kanyang ama na hindi napansin ng mga mapaghangad na mata ni Renato sa kanilang pagmamadali. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang gumalaw ang tarangka ng pinto mula sa labas. Lumika ito ng mahinang tunog sa kahoy na pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Pumasok si Aling Rosa, ang lumang kasambahay na tumanging iwan si Maribel. Hawak ng matanda ang isang maliit na lampara at isang mangkok ng mainit na lugaw. "Aking dalaga," pabulong na tawag ni Aling Rosa habang mabilis na lumalapit sa gulong na upuan ni Maribel. Ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng luha. Kumuha si Aling Rosa ng malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang mga tuyong luha at dumi sa mukha ni Maribel. Lumuhod ang matandang kasambahay sa harap ng upuan. Nang makita nitong nangiinig ang mga hubad na paa ni Maribel sa malamig na semento, dahan-dahang hinubad ni Aling Rosa ang sarili niyang paboritong ginansilyong tsinelas. Inilagay ng matanda ang tsinelas sa mga lamig na paa ni Maribel. Pagkatapos ay yumuko ito at bumulong ng isang taos-pusong panalangin para sa kaligtasan ng kanyang alaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, nang walang nakakakita mula sa labas, dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang kamay at piniga ng bahagya ang balikat ni Aling Rosa. Isang tahimik na pagpapakita na gising ang kanyang isip at buo ang kanyang laban. Napaalpas ang isang mahinang buntong hininga ng ginhawa kay Aling Rosa, habang mabilis na tumango sa kanyang alaga. Ngunit bago pa man makapagsalita si Aling Rosa, narinig ang mabibigat na yabag ng sapatos sa kahoy na balkonahe sa labas ng bintana ng silid. Ang boses ni Renato ay malinaw na tumagos sa mga lumang kahoy ng bintana habang nakikipag-usap ito sa kanyang telpono sa labas. "Oo, naipatapon ko na ang babaeng yan sa lumang bahay. Ibenta mo na ang lupa at bahay na ito bukas din sa kliyente. At kapag nakuha na natin ang buong bayad, itapon mo na ang babaeng yan sa ampunan sa malayo para wala nang makahanap sa kanya kahit kailan." Ang mga yabag ni Renato ay dahan-dahang nawala sa malayo, habang pabalik ito sa kanyang sasakyan. Naiwan si Maribel sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang mga paa ay balot ng warm na tsinelas ni Aling Rosa. Ang matinding lamig sa kanyang puso ay tuluyang napalitan ng isang matalas at hindi mababali na bakal ng determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ang kanyang buhay sa ampunan. Babawiin niya ang lahat ng inagaw sa kanya. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay bahagyang tumagos sa maalikabok na salamin ng bintana ng lumang bahay na nagpapakita ng mga lumilipad na alikabok sa hangin. Sa labas ng bakod, ang tunog ng humihintong sasakyan
ay sinundan ng mabibigat na yabag sa kahoy na balkonahe. Pumasok si Dr. Gabriel Santos sa pintuan ng bahay, habang hawak ang isang mabigat na itim na bag ng gamot at mga kagamitan para sa physical therapy. Sa pintuan, tinangka siyang harangan ng lalaking binayaran ni Renato upang magbantay. "Sino ka? Bawal pumasok ang kahit sino rito, ayon sa utos ni Sir Renato." Ang boses ng bantay ay magaspang at puno ng pagbabanta. Tinitigan siya ni Dr. Gabriel ng diretso at malamig. Inilabas ng doktor ang kanyang opisyal na dokumento mula sa ospital. "Ako ang opisyal na doktor ni Maribel Reyes. Kapag pinigilan mo ako sa pagbibigay ng medical na pangangalaga sa pasyente ko, ipapaaresto kita ngayon din para sa kasong medical negligence at obstruction of healthcare." Tabi. Dahil sa matatag na pananalita ng doktor, napautras ang bantay at hinayaan siyang pumasok. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid kung saan nakaupo si Maribel sa kanyang gulong na upuan. Nakayuko ang ulo ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay pilit na nakatitig sa sahig, at ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Ang parehong maskara na ipinapakita niya sa buong mundo. Sa tabi niya, nakatayo si Aling Rosa na may halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. "Magandang umaga, Aling Rosa," mahinang bati ni Gabriel habang inilalapag ang kanyang bag sa lumang mesa. "Huwag kayong mag-alala. Nandito ako pang suriin ang lagay ng kanyang mga binti at ulo." Lumuhod si Gabriel sa harap ng gulong na upuan ni Maribel. Inilabas niya ang kanyang stethoscope at panukat ng presyon ng dugo. Habang hinahawakan ng doktor ang pulso ni Maribel, naramdaman niya ang mabilis at hindi pantay na tibok ng puso ng babae. Kumuha si Gabriel ng maliit na ilaw at sinuri ang mga mata ni Maribel. Napansin ng doktor ang mabilis na pagkurap ng mga talukap ng mata ni Maribel nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang ama habang kausap si Aling Rosa. Kamukhang-kamukha siya ng kanyang yumaong ama na si Don Fernando. Mahinang pabulong ni Gabriel habang inaayos ang kagamitan. Sa sandaling nabanggit ang pangalan ni Don Fernando, naramdaman ni Gabriel ang bahagyang pagpiga ng mga daliri ni Maribel sa kanyang kandungan. Isang napakaliit na reaksyon na hindi mapapansin ng isang ordinaryong tao, ngunit malinaw para sa isang bihasang doktor. Mula sa bulsa ng kanyang lab coat, inilabas ni Gabriel ang isang lumang nakatuping litrato. Sa litratong iyon, nakatayo ang isang batang Gabriel na nakatanggap ng plaka ng scholarship para sa pag-aaral ng medisina mula sa mismong mga kamay ni Don Fernando Reyes. Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa kanyang bulsa nang walang sinasabi. Maging si Aling Rosa ay napatingin sa doktor habang dahan-dahang inaalisan ni Gabriel ng benda ang mga pasa at sugat sa binti ni Maribel. Malamig ang kamay ni Maribel, ngunit ang mga kamay ni Gabriel ay mainit at puno ng matinding pag-iingat. Kumuha ang doktor ng warm herbal oil at sinimulang hilutin ang mga namamagang kalamnan sa binti at paa ng babae. Wala ni isang bakas ng kabastusan o pagmamadali sa mga galaw ng doktor. Ang bawat pisil at paghaplos ni Gabriel sa kanyang sugatang binti ay puno ng respeto at pagpapahalaga. Isang matinding kaibahan sa mga marahas at malupit na kamay ni Renato at Doña Teresa na gumamit at sumakit sa kanya. Naramdaman ni Maribel ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso sa kanyang dibdib. Ang init mula sa mga kamay ng doktor ay tila dahan-dahang gumigising sa mga patay na ugat sa kanyang binti at nagdadala ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan at pag-asa sa kanyang nagdurusang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang minutong tahimik na terapiya, dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak ng maingat sa magkabilang paa ni Maribel. Inilapipip ng doktor ang kanyang muka sa kinaroroonan ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso at malalim sa mga mata ng babae na pilit pa ring nakatingin sa malayo. Sa isang napakahina at pabulong na boses na tanging si Maribel lamang ang makakarinig sa buong silid, sinabi ni Gabriel, "Kilala kita, Maribel, at alam kong gising ang isip mo. Sa tanghaling tapat,
Ang katahimikan ng lumang bahay ay muling nabasag sa pagdating ng isang mamahaling sasakyan sa bakuran. Ang matutulis na tunog ng mataas na sapatos sa lumang kahoy na sahig ng balkonahe ay nagpahiwatig ng pagpasok ng isang taong puno ng kapangyarihan at kasamaan. Pumasok si Clara sa silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang, bestidang gawa sa sutla at pinalilibutan ng mga gintong alahas. Mga bagay na binili gamit ang pera mula sa pondo ng kumpanya ng yumaong ama ni Maribel. Tinitigan ni Clara ang paligid ng silid nang may diring-diri na mukha bago itinuon ang kanyang mga mata kay Maribel, na nakaupo sa kanyang gulong na upuan sa tabi ng bintana habang nakatitig sa malayo. Tingnan mo nga naman ang kalagayan mo ngayon, Ate Maribel. Ang boses ni Clara ay puno ng tamis na may kasamang matinding lason. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama ng ama ni Maribel, na para bang siya ang may-ari ng buong bahay. Dito ka pala nababagay, sa gitna ng alikabok at mga sirang gamit. Hindi gumalaw si Maribel. Pinatigas niya ang kanyang mukha at pinanatili ang kanyang tulalang titig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Clara ay parang kumukulong langis na ibinubuhos sa kanyang mga sugat. Ipinalabas ni Clara ang kanyang bagong manicure na mga daliri at pinaglaruan ang gintong kwintas sa kanyang sariling leeg. Alam mo ba, ate, masarap palang magsuot ng mga mamahaling damit na galing sa pera ng tatay mo. At alam mo ba kung saan kami nanggaling ni Renato kagabi? Sa pinakamagandang suite sa isang 5-bituing hotel sa BGC. Habang ikaw ay nakakulong dito sa maalikabok at sirang bahay na ito, si Renato ay nakayakap sa akin at sinasabing mas masarap akong mahalin kaysa sayo. Dahil wala ka raw silbi sa kama at sa buhay niya. Sa sulok ng silid, si Aling Rosa ay nagpanggap na nag-aayos ng mga lumang kumot sa tabi ng una ni Maribel. Habang nagsasalita si Clara, dahan-dahang isiniksik ng matandang kasambahay ang kanyang kamay sa ilalim ng maliit na unan. Pinalabas niya ang isang maliit na itim na voice recorder na ibinigay ng abogado at dahan-dahang pinindot ang button nito. Isang napakahinang pulang ilaw ang nagsimulang maghurap sa ilalim ng tela. Nagre-record ng bawat salitang lalabas sa bibig ng taksil. Muling lumapit si Clara kay Maribel. Napansin ng kanyang mga mata ang isang manipis na pilak na bracelet na nakatali sa braso ni Maribel. Ang huling maliit na alahas na naiwan sa kanya mula sa kanyang ina. Ano pa to? May naiwan ka pa palang alahas? Marahas na hinawakan ni Clara ang braso ni Maribel at pilit na pinunit ang pilak na bracelet mula sa kanyang balat. Akin na to. Ibenta na natin to para pambayad sa gasolina ng bagong kotse na ibinili sa akin ni Renato. Sa ilalim ng kapal ng kumot sa kanyang kandungan, ang kanang kamay ni Maribel ay kumuyom ng napahigpit. Ang kanyang mga kuko ay baon na baon sa kanyang sariling palad. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy mula sa kanyang balat sa ilalim ng kumot, habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na hindi tumayo at sakalin ang babaeng nasa harap niya. Ang sakit sa kanyang palad ang naging tanging paraan upang hindi siya humagulgol o sumigaw ng galit. Humalahak si Clara nang matagumpay niyang makuha ang bracelet. Tinitigan niya ang walang reaksyong mukha ni Maribel at yumuko ng napakalapit sa kanyang muka. Gusto mo bang malaman ang totoo, Maribel? Pabulong at may halakak na sinabi ni Clara. Hindi ka hulog sa hagdanan noon gabing yon. Ako ang nagtulak sa'yo. Ako ang gumawa nun ng buong lakas. At si Renato? Nakatayo lang siya sa tabi ko habang pinapanood kang gumulong at dumugo ang ulo mo pababa. Wala siyang ginawa upang iligtas ka dahil pareho naming gustong mamatay ka na. At kahit magsalita ka pa ngayon o magsumbong sa pulisya, sino ang maniniwala sa isang lumpo at baliw na katulad mo? Sa sandaling yon, biglang tumunog ang kelpono sa loob ng mamahaling bag ni Clara. Inilabas ni Clara ang kanyang telpono at tiningnan ang screen. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha ang naganap nang makita ang pangalan ng tumatawag. Isang lalaking nagngangalang Engineer Cruz.
Sinagot ni Clara ang tawag habang humahakbang patungo sa bintana. Hello? Oo, engineer. Naayos ko na ang mga peking papeles para sa pagbenta ng lupa ng pamilya Reyes. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam dahil ang tunay na tagapagmana ay baliw na at nakakulong na sa lumang bahay. Oo, magkikita tayo bukas para sa paunang bayad. Pinatay ni Clara ang tawag at ibinalik ang telpono sa kanyang bag. Humarap siya muli kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding kasamaan at pagnanasang sirain ng tuluyan ang buhay ng kanyang kapatid. Lumapit si Clara hanggang sa ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa muka ni Maribel. Bukas, kukunin ko na si Leo sa'yo. Pabulong at malamig na sinabi ni Clara. Gagawa ako ng mga peking dokumento upang ilipat ang legal na custody ng anak mo sa akin. Gagawin ko siyang utusan sa bahay ko at tuturuan ko siyang kapuutan ka. At wala kang magagawa kundi ang umiyak at mabulok dito sa dilim. Nang tuluyang mawala ang tunog ng sasakyan ni Clara sa malayo. Mabilis na pinalabas ni Aling Rosa ang kanyang ulo sa pinto ng silid upang siguraduhing wala ng ibang tao sa paligid. Mabilis ning isinarado ang trangka ng pintuan at patakbang lumapit kay Maribel. Mula sa ilalim ng unan, inilabas ng matandang kasambahay ang maliit na voice recorder. Nakapatay na ang pulang ilaw nito, ngunit ang buong pag-uusap at ang malupit na pag-amin ni Clara ay ligtas na nakatala sa loob ng memory card nito. Nakuha natin, Aling Rosa. Ang boses ni Maribel ay lumabas ng buo at malinaw sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon. Walang pang-inginig ng isang taong may sakit sa pag-iisip. Ang kanyang boses ay puno ng matatag na katapangan. Napahagulgol si Aling Rosa sa kagalakan habang maingat na itinatago ang maliit na aparato sa loob ng kanyang malalim na bulsa. Salamat sa Diyos, Ma Maribel. Malinaw na malinaw ang boses ng masamang babaeng yon. May ebidensya na tayo laban sa kanila. Hindi pa sapat yan, Aling Rosa. Mahinang tugon ni Maribel habang nakatitig sa ilalim ng lumang kama ng kanyang ama. Kailangan natin ang tunay na testamento ni Papa bago ibenta ni Renato ang lupa bukas. Tulungan mo akong kunin ang kahoy na kahon sa ilalim ng kama. Mabilis na lumuhod si Aling Rosa sa maalikabok na semento. Inabot ng matanda ang mabigat na kahoy na kahon na nakagapos ng lumang lubid. Gamit ang isang matulis na pako mula sa kanyang apron, maingat na pinuto ni Aling Rosa ang mga lumang lubid hanggang sa mabuksan ang takeb ng kahon. Sa loob nito, sa ilalim ng ilang lumang litrato ng pamilya, ay nakatago ang isang makapal na kulay tsokolating sobre na may opisyal na pulang muwelyo ng korte. Inabot ni Maribel ang sobre sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri. Nang buksan niya ito, lumabas ang tunay, notaredon at opisyal na huling habilin at testamento ni Don Fernando Reyes. Ayon sa mga nakasulat na probisyon, 80% ng buong ari-arian at kumpanya ay direktang ipinapamana kay Maribel at sa kanyang anak na si Leo, sa ilalim ng pangangasiwa ni Attorney Mendoza. Malinaw na nakasaad sa dokumento na walang kahit anong karapatan si Renato na humawak o magbenta ng kahit anong ari-arian ng pamilya Reyes. Kasama rin sa sobre ang ilang sulat kamay ng kanyang ama bago ito mamatay, kung saan ipinahayag ng matanda ang kanyang lihim na pagdududa sa katapatan ni Renato at ang pagnanasa ni Clara sa pera ng pamilya. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Maribel patungo sa papel. Dahan-dahang inilapit ni Maribel ang papel sa kanyang mga labi at hinagkan ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, habang ang isang sinad ng araw sa hapon ay tumago sa sirang bintana at nagbigay ng liwanag sa pirma ni Don Fernando. Salamat, Papa. Pabulong na panalangin ni Maribel. Hindi ko hahayaang sirain nila ang ipinaglaban mo. Sa dulo ng testamento, bukod sa pirma ni Attorney Mendoza, napansin ni Maribel ang isang natatanging muwelyo ng isang kilalang hukom sa Regional Trial Court. Isang opisyal na hindi kailanman mababayaran o maiimpluwensyahan ni Renato.
Ngunit bago pa man maiayos ni Aling Rosa ang mga papeles, isang marahas at malakas na pagkalampag ang yumanig sa lumang kahoy na pintuan sa harap ng bahay. Ang galit at matas na boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe sa labas. Buksan niyo ang pintong ito! Rosa! Maribel! Alam kong nagtatago kayo dyan sa loob. Dalhin niyo rito ang lahat ng gamit at papeles ng tatay niya bago ko kayo palayasin pareho sa bakurang ito. Mabilis na itinago ni Aling Rosa ang testamento sa loob ng isang lihim na bulsa sa ilalim ng malaking bestida ni Maribel, habang ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Doña Teresa ay papalapit na sa pinto ng silid. Buksan yung pintong ito nang sabihin ko. Ang sigaw ni Doña Teresa mula sa labas ay sinundan ng sunod-sunod na malalakas na hampas sa lumang kahoy na pinto na para bang gusto nitong gibain ang harang na naghihiwalay sa kanila. Sa loob ng madilim na silid, mabilis na kumilos si Aling Rosa. Inalalayan niya si Maribel na ituwid ang kanyang damit habang ang tunay na testamento at ang mga sulat ng yumaong ama ay ligtas nang nakatago sa ilalim ng tela sa kanyang baywang. Aling Rosa, huwag kang matakot, pabulong na sinabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay matatag at walang bakas ng panginginig. Panatilihin mo ang iyong kalmado. Bago pa man maabot ng kamay ni Doña Teresa ang sirang trangka mula sa labas, dahan-dahang binuksan ni Aling Rosa ang pinto. Bumungad sa kanila ang mukha ni Doña Teresa na namumula sa galit, kasama ang dalawang lalaking binayaran nilang bantay. Galit na itinulak ng matanda ang balikat ni Aling Rosa upang makapasok ng tuluyan sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay libot na libot sa paligid, hinahanap ang bawat sulok ng maruming kwarto. Ano na naman ang ginagawa ninyo dito sa loob? Bakit kayo nagtatago? Galit na tanong ni Doña Teresa habang lumalapit sa gulong na upuan kung saan nakaupo si Maribel. Tiningnan niya ang mukha ni Maribel na muling nagpalabas ng tulalang ekspresyon. Hoy babae, narinig ko kayong dalawa na nagbubulungan kanina. Anong itinatago ninyo rito? Hindi sumagot si Maribel. Nanatili siyang nakatulala sa kisame, bahagyang ibinuka ang labi na parang walang naintindihan sa sinabi ng matanda. Hinablot ni Doña Teresa ang unan sa kama at itinapon ito sa sahig. Pinuksan niya ang lumang aparador at kinalampag ang mga lumang damit. Ngunit wala siyang nakita, kundi mga lumang kasangkapan at alikabok. Wala rito, ma'am, sabi ng isang bantay. Mukhang natakot lang kayo sa sarili ninyong anino. Sadyang baliw na talaga ang babaeng ito. Huminga ng malalim si Doña Teresa. Pilit na pinapakalma ang sarili habang nakatitig kay Maribel na parang isang basurang walang silbi. Mabuti pa nga, dahil bukas na umaga, darating ang mga kliyente upang bilhin ang bahay na ito. At ikaw, Maribel, ililipat ka na namin sa isang charity ward sa probinsya kung saan hindi ka na makakaabala pa sa amin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod si Doña Teresa at lumabas ng silid kasama ang mga bantay, habang malakas na isinarado ang pinto sa kanilang likuran. Nang mawala ang mga yabag nila sa labas ng balkonahe, dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang init ng mga dokumento sa kanyang baywang. Kinabukasan ng umaga, habang ang sikat ng araw ay sumisikat sa bintana, dumating ang sasakyan ni Dr. Gabriel Santos sa bakuran ng lumang bahay. Agad na sinalubong ni Aling Rosa ang doktor sa may pinto at ikinuwento ang nangyari noong nakaraang gabi, pati na rin ang nalalapit na panganib ngayong araw. Pumasok si Gabriel sa silid ni Maribel. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa kanyang gulong na upuan. Suot ang kanyang puting bestida, tahimik at may matatag na titig. Lumuhod si Gabriel sa harap ni Maribel at kinuha ang kanyang mga kamay. Maribel, nalaman ko kay Attorney Mendoza na ngayong gabi gaganapin ang grand gala ng kumpanya ninyo. Sinusubukan ni Renato na ibenta ang lahat ng ari-arian mo habang nagaganap ang kasiyahan. Oras na upang kumilos tayo. Tumingin si Maribel kay Gabriel at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente,
Dahan-dahang sumilay ang isang seryoso at matatag na ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang sobre mula sa ilalim ng kanyang damit at iniabot ito sa doktor. Nasa atin na ang lahat, Gabriel. Pabulong na sinabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan ng isang tunay na reyna na babawi sa kanyang trono. Ang testamento ni Papa at ang boses ni Clara na umamin sa kanyang krimen. Handa na akong magbalik. Sa loob ng lumang silid, pinag-isa ni na Maribel, Dr. Gabriel at Aling Rosa ang kanilang mga plano. Hawak ni Gabriel ang kulay tsokolating sobre na naglalaman ng tunay na testamento at ang maliit na itim na voice recorder na may kumpisala ni Clara. Hihintayin natin ang gabi ng Grand Gala sa hotel. Seryosong wika ni Gabriel habang tinitingnan ang mga mata ni Maribel. Nasa ilalim ng imbitasyon ni Attorney Mendoza ang ating pagpasok doon. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong maging handa hindi lamang sa mga dokumento, kundi maging sa iyong sarili. Kaya mo bang tumayo at maglakad sa harap ng maraming tao ngayong gabi? Tinitigan ni Maribel ang kanyang mga binti. Pagamat nananatili pa rin ang panghihina mula sa matagal na pagkakaupo, ang pagnanais na makita ang muka ng mga taksil habang bumabagsak ang kanilang mundo, ang nagbigay sa kanya ng hindi kapanipaniwalang lakas. Dahan-dahang inilapag ni Maribel ang kanyang mga paa sa malamig na semento. Sa tulong ni Gabriel, dahan-dahan siyang tumayo mula sa gulong na upuan. Ang kanyang mga tuhod ay medyo nanginig, ngunit sa paggabay ng mga kamay ng doktor sa kanyang baywang, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kaya ko, mariing sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Para sa aking anak na si Leo at para sa alaala ng aking ama. Samantala, sa kabilang panig ng lusod, abalang-abala sina Renato at Clara sa pagpapaganda ng malaking bulwagan ng isang 5 bituing hotel para sa taunang Grand Gala ng kumpanya. Suot ang isang mamahaling puting suit, si Renato ay naglalakad na parang hari, habang si Clara naman ay kumikinang sa kanyang pulang bestida at sa mga alahas na kinuha niya kay Maribel. Handa na ang lahat, Renato. Nakangiting wika ni Clara habang umiinom ng mamahaling alak. Mamayang gabi, kapag naihain na natin ang mga dokumento ng pagbebenta ng lupain sa mga pangunahing mamumuhunan, opisyal ng atin ang buong imperyo ng mga Reyes. Wala nang makakaistorbo sa atin. At tungkol sa babaeng yon? Tanong ni Renato na may bahagyang pag-aalinlangan. Sigurado ka bang wala na siyang magagawa sa lumang bahay? Huwag kang mag-alala, tumatawang sagot ni Clara. Isang baliw at lumpo? Sino ang maniniwala sa kanya? Bukod pa rito, pinapuntahan ko na ang mga tauhan upang ilipat siya sa ampunan sa probinsya bago matapos ang gabing ito. Wala na siyang babalikan. Habang nagdiriwang sa sarili ang 2 taksil sa gitna ng maranyang bulwagan, ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. Mga kilalang negosyante, politiko, at mamamahayag. Sa labas ng hotel, bumaba si Maribel mula sa itim na sasakyan ni Attorney Mendoza. Suot ang isang maranyang pulang bestida na naglalarawan ng muling pagkabuhay at nakakapit sa braso ni Dr. Gabriel Santos, humakbang siya papasok sa mga pintuan ng hotel nang may taas no at walang takot. Ang malaking kristal na chandelier sa gitna ng marangyang bulwagan ay naglalabas ng nagdiningning na liwanag na tumatama sa mga mamahaling damit ng daan-daang bisita. Sa entablado, hawak ni Renato ang mikropono habang nakangiti sa mga mamamahayag at malalaking negosyante. Sa tabi niya ay si Clara na kumakaway ng may mapagmalaking mukha. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, panimula ni Renato na may kasamang malambing at mapagkumbabang tono. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang tagumpay ng ating kumpanya, kundi pati na rin ang bagong yugto ng pamumuno. Ang aking kabiyak na si Clara, kasamang aking buong pamilya, ay opisyal ng magpapatuloy sa mga naiwang pangarap ng yumaong Don Fernando Reyes. Nagsipalakpakan ang mga tao sa bulwagan. Si Clara ay yumuko ng bahagya upang tanggapin ang papuri, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon,
Ang mga malalaking pintuan sa likod ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang malakas na musika ay tumigil. Ang mga ulo ng mga bisita ay lumingon sa dakong iyon. Isang babae ang naglakad papasok. Suot ang isang makapangyarihang pulang bestida na sumasayaw sa bawat hakbang. Ang kanyang muka ay pinalalamutian ng isang malamig at perpektong ngiti. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng maayos, at sa kanyang tabi, nakakapit siya sa braso ng isang pamilyar at marangal na lalaki, si Dr. Gabriel Santos. Sa kanilang likuran ay ang respetadong abogado na si Attorney Mendoza. Nalaglag ang panga ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Renato, habang ang mikropono sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya sa matinding paggagimbal. Maribel? Ang nanginginig na bulong ni Clara na lumabas sa mikropono, sapat upang marinig ng buong bulwagan. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Ang mga mamamahayag ay mabilis na itinaas ang kanilang mga kamera at pinindot ang mga shutter. Kinukunan ang larawan ng babaeng matagal nang ibinabalit ang patay o nawawala sa sarili. Huminto si Maribel sa gitna ng pulang carpet. Ang bawat hakbang niya ay matatag, walang bakas ng pagiging lumpo o kawalan ng malay. Tinitigan niya si Renato at Clara na parang mga basurang nakatayo sa mataas na entablado. Nagkakamali kayo, Clara. Malinaw, mababa, at may kapangyarihang wika ni Maribel, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sistema ng tunog ng bulwagan. Hindi pa tapos ang kwento, at hinding-hindi nyo kailanman magiging akin ang ipinaglaban ng aking ama. Nanatiling nakatayo si Renato sa entablado. Ang kanyang muka ay namumutla na parang papel, habang ang mga kamay niya ay nanginginig sa hawak na mikropono. Si Clara naman ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng lusutan sa gitna ng daan-daang bisitang nakatingin sa kanila nang may pagdududa at pagkamangha. Huwag kayong maniwala sa kanya! Biglang sumigaw si Clara. Ang boses ay matinis at punong-puno ng desperasyon habang nakaturo kay Maribel. Baliw ang babaeng yan! Tumakas lamang siya sa pasilidad kung saan siya nagpapagagat. May sakit siya sa pag-iisip. Sinisiraan lamang niya kami para maagaw ang kumpanya. Ngunit ang mga tao sa bulwagan ay hindi na madaling naniwala. Ang tikas at ang matatag na presensya ni Maribel habang nakatayo sa pulang karpet ay malayo sa sinasabi ni Clara na isang taong walang katinuan. Humakbang paakyat ng entablado si Attorney Mendoza, hawak ang isang opisyal na dokumento at isang malaking flash drive. Sa tabi niya ay si Dr. Gabriel na inalalayan si Maribel hanggang sa makarating sila sa ibabaw ng entablado, kaharap mismo ni Renato at Clara. Isang sinungaling ang sinumang magsasaad na si Maribel Reyes ay walang katinuan. Seryoso at may awtoridad na wika ni Attorney Mendoza sa mikropono. Bilang legal na abogado ng pamilya Reyes, narito ako upang ilantad ang katotohanan na matagal nang inilihim ng mga taong ito. Lumingon si Attorney Mendoza sa teknisyan ng hotel at tumango sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Biglang nawala ang muka ni Renato at Clara. Ang sumunod na lumitaw ay ang loob ng lumang silid, kung saan malinaw na makikita si Clara na nakasuot ng pulang bestida, nakatayo sa harap ng nakaupong si Maribel. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ni Clara mula sa audio-video recording. Gusto mo bang malaman ang totoo, Maribel? Hindi ka hulog sa hagdanan noong gabing yon. Ako ang nagtulak sa'yo. At si Renato? Nakatayo lang siya sa tabi ko habang pinapanood kang gumulong at dumugo ang ulo mo pababa. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagunahang kumuha ng bidyo, habang ang bulong-bulungan ng galit at pagkagulat mula sa mga bisita ay lumaganap tulad ng isang apoy. Ang mukha ni Clara ay namula sa matinding hiya at takot. Lumuhod ang kanyang mga tuhod sa sahig habang pilit na tinatakpan ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay. Huminga ng malalim si Renato. Pilit na pinagtatanggol ang sarili habang lumalapit kay Attorney Mendoza. Mga ebidensya yan na gawa-gawa lamang.
Pinilit nila ang kasintahan ko na, "Tumahimik ka, Renato." Malamig at matalim na wika ni Maribel habang humakbang palapit sa kanyang dating asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katatagan. Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Inyabot ni Dr. Gabriel kay Maribel ang kulay sokolating sobre na naglalaman ng tunay na testamento ng kanyang yumaong ama. Itinaas ito ni Maribel sa harap ng mga mamamahayag. "Hawak ko ngayon ang tunay at notaridong huling habilin at testamento ng aking ama, si Don Fernando Reyes," pahayag ni Maribel na may kapangyarihan, na malinaw na nagsasaad na ang buong ari-arian at kumpanya ay para sa aking anak at walang kahit anong karapatan si Renato Reyes na ibenta o angkimin ito. At nayon din, ang mga pulis ay naghihintay sa labas upang hulihin kayo sa salang tangkang pagpatay at pamemeke ng mga dokumento. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang mga pangunahing pintuan ng bulwagan at pumasok ang ilang opisyal ng pulisya na may dalang mga posas. Ang mga opisyal ng pulisya ay naglakad ng may mabibigat na yabag patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng mga yabag na iyon ay sumasalamin sa katapusan ng mga araw ng panlilinlang ni Renato at Clara. Si Clara ay napahandusay sa marmol na sahig ng entablado, umiiyak ng malakas, habang ang kanyang mamahaling pulang bestida ay nadumihan ng alikabok at luha. "Hindi ko ito ginawa mag-isa. Si Renato ang nag-utos sa akin. Renato, sabihin mo sa kanila." Sigaw niya habang kumakapit sa sapatos ng kanyang kasama. Si Renato naman ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot at galit, habang pilit na inilalayo ang kanyang sarili kay Clara. "Huwag kang magsinungaling, Clara. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman sa pagtulak sa kanya." Ngunit huli na ang lahat para sa kanilang pagtuturuan. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya, kinuha ang mga kamay ni Renato, at ikinabit ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulseras. Ang isa pang opisyal ay ginawa rin ito kay Clara, na patuloy na nagwawala at sumisigaw sa gitna ng bulwagan habang kinakaladkad sila palayo sa paningin ng mga mamamahayag na walang tigil sa pagpindot ng kamera. Si Doña Teresa, na nanonood mula sa isang sulok ng bulwagan kasama ang mga bisita, ay biglang hinimatay sa tindi ng hiya at stress, na mabilis na dinaluhan ng ilang staff ng hotel. Ang buong bulwagan ay dahan-dahang binalot ng katahimikan na sinundan ng marahang palakpakan mula sa mga malalaking negosyante at mamamahayag na namangha sa katatagan at katalinuhan ni Maribel. Huminga ng malalim si Maribel. Habang pinapanood niyang lumabas ang 2 taong sumira sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pagbagsak ng isang napakabigat na bato mula sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila mas naging malinis, at ang paligid ay mas naging maliwanag. Lumapit si Dr. Gabriel kay Maribel. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay habang nakangiti ng may paghanga. Tapos nang bangungot Maribel, tagumpay ang katarungan. Lumingon si Maribel kay Gabriel, at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay hindi na naglalaman ng put o pagpapanggap. Ito ay isang tunay, malaya, at masayang ngiti ng isang taong muling isinilang. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang makasaysayang gabi sa Grand Gala, ang pangalan ni Maribel Reyes ay muling lumitaw sa mga pahayagan at balita. Hindi bilang isang biktima ng trahedya, kundi bilang isang matatag at matalinong pinuno na nagbalik upang iligtas ang kumpanya ng kanyang pamilya. Sa isang maluwag at maliwanag na silid-kainan, sa lumang bahay na ngayoy unti-unti nang isinasaayos, nakaupo si Maribel habang pinapanood ang kanyang anak na si Leo na masayang naglalaro sa harden, kasama ang ilang mga bulaklak na bagong tanim. Ang bawat halahak ng bata ay parang musika na nagpapagaling sa mga natitirang pilat sa kanyang puso. Kumatok ng mahina sa pinto ang kasamang si Aling Rosa, habang may dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. "Ma'am Maribel, narito po si Atty. Mendoza sa sala. May dala siyang mga bagong dokumento patungkol sa tuluyang paglilipat ng kumpanya at ang desisyon ng korte sa kaso ni Renato." Tumango si Maribel at dahan-dahang tumayo.
Sa tulong ng kanyang sariling mga binti, lumakad siya patungo sa sala nang walang kahit anong tulong o saklay. Ang kanyang paglakad ay tuwid, maganda, at may ganap na kapangyarihan. Pagpasok niya sa sala, nakangiting tumayo si Attorney Mendoza upang batiin siya. Kasama si Dr. Gabriel, nakakarating lamang upang kumustahin ang kanyang paggaling. Maribel, opisyal nang naamyendahan ang lahat ng papeles. Masayang balita ni Attorney Mendoza habang iniyabot ang isang malinis na folder. Ang mga ari-arian ng iyong ama ay ganap nang naibalik sa iyo at kay Leo. Samantala, ang korte ay naglabas na rin ng desisyon. Dahil sa mga malinaw na ebidensya at sa audio recording na isinumitate natin, sina Renato at Clara ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan ng walang piyansa. Umupo si Maribel sa silya habang binubuklat ang mga dokumento. Wala siyang naramdamang paghihigante o labis na kagalakan sa pagkakakulong ng dalawa. Ang tanging naramdaman niya ay ang malalim at payapang katahimikan ng isang taong nakamtan ang nararapat na katarungan. Salamat, Attorney Mendoza. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Mahinahong wika ni Maribel. Nang umalis ang abogado upang asikasuhin ang iba pang mga papeles sa labas, naiwan sa sala sina Maribel at Gabriel. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumaan sa malaking bintana, lumilikha ng isang mainit na liwanag sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Gabriel kay Maribel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Mukhang hindi ko na kailangang bumalik bilang physical therapist mo, Maribel. Magaling ka ng lumakad ng mag-isa. Napaniti si Maribel. Tumingala sa doktor habang dahan-dahang umiiling. Hindi na nga kailangan ng mga binti ko ng terapiya, Gabriel. Ngunit, paano kung gusto ko pa ring manatili ka rito? Isang mainit at mapagpalang simoy ng hangin ang pumasok mula sa bukas na bintana ng sala. Dinala ang amoy ng mga basang bulaklak sa harden pagkatapos ng maikling ulan sa hapon. Nang marinig ang sinabi ni Maribel, napatigil si Gabriel. Ang seryosong mukha ng doktor ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at taos-pusong ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng tuluyang kay Maribel, inabot ang kanyang mga kamay at dahan-dahang hinagkan ang mga daliri nito ng may buong pag-iingat at respeto. Kung iyan ang hihilingin mo, Maribel. Pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangako at laming. Hindi na ako aalis kailanman. Mananatili ako rito, hindi bilang doktor mo, kundi bilang kasama mo sa bawat bukas na darating. Sa labas ng bintana, narinig nila ang malinaw na boses ng batang si Leo na tumatawag sa kanyang ina habang naghahabon ng isang maliit na paro-paro. Tumayo si Maribel, kasama si Gabriel sa kanyang tabi, at sabay silang lumakad patungo sa pinto ng harden upang salubungin ang bata. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, mahigpit at hindi na kailanman naghiwalay pa. Ang madilim na anino ng nakaraan ay tuluyan ng napawi, pinalitan ng isang maogma at maliwanag na hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, ang lumang bahay ng pamilya Reyes ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Hindi na ito ang abandonado at madilim na tahanan ng mga anino. Sa halip, ito ay naging isang buhay at masayang kanlungan. Ang malawak na harden ay puno ngayon ng mga bulaklak na itinanim ni Aling Rosa, at ang sala ay laging pinupuno ng mga kwento at tawanan. Sa itaas ng mesa sa opisina, nakaupo si Maribel habang pinirmahan ang mga huling dokumento para sa paglulunsad ng isang foundation na pinangalanan sa kanyang yumaong ama. Isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihan at mga inang na karanas ng karahasan at pang-aabuso sa loob ng tahanan. Sa tabi niya, nakatayo si Attorney Mendoza na may dalang ngiti ng paghanga sa tagumpay ng kanyang kliyente. Napakahusay ng iyong ginawa, Maribel, wika ni Attorney Mendoza habang isinasara ang itim na folder. Ang foundation na ito ay hindi lamang magbibigay ng hustisya sa mga biktima, kundi magbibigay rin sa kanila ng bagong lakas upang lumaban tulad ng ginawa mo. Salamat po, Attorney Mendoza. Nakangiting tugon ni Maribel. Utang ko po ang lahat ng ito sa mga taong hindi bumitaw sa akin
noong panahong wala na akong matakbuhan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig at kulungan na bakal, ang buhay ni Renato at Clara ay tuluyang lumubog sa kadiliman. Si Clara, na dati ay nagmamalaki sa kanyang mga mamahaling damit at alahas, ay nakasuot na lamang ng kupas na uniporme ng bilanggo, habang sa pilitang, naglilinis ng mga pasilyo ng piitan. Ang bawat araw para sa kanila ay isang walang katapusang pagsisisi at pag-uusig ng konsensya na malayo sa marangyang buhay na kanilang pinang-arap sa pamamagitan ng panlilinlang. Nang sumapit ang hapon, nagtipon-tipon ang pamilya sa hardin ng lumang bahay. Si Dr. Gabriel, nakakarating lamang mula sa ospital, ay dumiretso sa hardin, dalang isang maliit na buwig ng mga puting rosas para kay Maribel. Si Leo ay masayang tumatakbo habang isinasabit ang kanyang mga kamay sa leeg ng doktor na parang tunay nitong ama. Umupo si Maribel sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga. Pinapanood ang mag-ama na nagtatawanan. Nilapitan siya ni Gabriel, inabot ang mga rosas at naupo sa tabi niya habang magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang dapit hapon sa hardin ng pamilya Reyes ay binalot ng isang napakakalmang katahimikan, na parabang ang buong kalikasan ay nakikiisa sa pagtatapos ng mahabang bagyo na sumira sa kanilang buhay. Ang kulay kahel at gintong liwanag ng araw na lumulubog sa abot tanaw ay sumasalamin sa mukha ni Maribel habang nakaupo siya sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga. Hawak-hawak niya ang isang maliit na kwintas na may pilak na palawit, ang tanging naiwan sa kanya na simbolo ng kanyang ina. Ang mga daliri niya ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw nito habang inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang luha, ang pagtataksil sa tuktok ng hagdanan, ang mahabang gabi ng pagpapanggap sa dilim, at ang muling pagbangon sa ibabaw ng sarili niyang mga paa. Lumapit si Dr. Gabriel habang buhat-buhat sa kanyang balikat ang batang si Leo, na ngayoy unti-unti nang nakakatulog dahil sa pagod sa buong araw na paglalaro. Inilapag ni Gabriel ang bata sa isang malambot na duyan sa ilalim ng puno. Siya kadahan-dahang naupo sa tabi ni Maribel. Tulog na ang ating munting prinsipe. Bulong ni Gabriel na may kasamang mainit at mapagpalang ngiti. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mga nanginginig na daliri ni Maribel. Anong iniisip mo, Maribel? Mayroon bang gumugulo sa inisipan? Umiling si Maribel at isang matamis at malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humilig siya ng bahagya sa balikat ng doktor. Wala na, Gabriel, sagot ni Maribel. Ang boses ay kalmado at punong-puno ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakahabang panahon, wala na akong kinatatakutan. Ang naramdaman ko lamang ay pasasalamat sa mga sugat na nagturo sa akin na lumaban, sa mga taong tulad mo at ni Aling Rosa na nanatili sa tabi ko, at sa pagkakataong muling mabuhay ng may tunay na danggal. Hinawakan ni Gabriel ng mas mahigpit ang kanyang kamay. Dinala ito sa kanyang mga labi at hinagkan ng may buong paggalang at pagmamahal. Hindi ka nag-iisa, Maribel. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, sabay nating haharapin ang bawat bukas. Sa malayo, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho at pinalitan ng nagniningning na mga bituin sa kalangitan, ang tahimik na hardin ay napuno ng simoy ng hangin na nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Isang patunay na ang pagmamahal, katatagan, at kapatawaran ang pinakamalakas na sandata upang pagalingin ang anumang sugat ng nakaraan. Ang panahon ay parang tubig na tuloy-tuloy na dumadaloy, nagdadala ng mga bagong simula at naghuhugas sa mga latay ng nakaraan. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Grand Gala, kung saan gumuho ang mundo ng mga taksil at isinilang muli ang dangal ni Maribel Reyes. Ang dating madilim at malikabok na lumang bahay ng kanyang ama ay ganap ng nagbagong anyo. Ngayon, ito ay kilala sa buong lalawigan bilang tahanan ng pag-asa. Isang malawak at masayang compound
kung saan nakatayo ang sentro ng foundation na tumutulong sa mga kababaihan at mga inang biktima ng karahasan sa pamilya. Dito, libu-libong kababaihan ang nabigyan ng panibagong lakas, legal na tulong at tirahan upang makapagsimula muli, tulad ng ginawa ni Maribel noon sa loob ng malawak na hardin kung saan namumukadkad ang mga puting rosas. Isang maliit at simpleng pagtitipon ang nagaganap. Wala rito ang mga mararanyang tao sa lipunan o ang mga mamamahayag na naguunahan sa balita. Ang naroroon lamang ay ang mga taong tunay na nagmahal at nag-ingat kay Maribel sa mga panahong siya ay nasa bingit ng kamatayan. Si Aling Rosa na abala sa paghahanda ng pagkain, si Attorney Mendoza na masayang nakikipagkwentuhan at ang 8 taong gulang ng si Leo na tumatakbo habang bitbit ang kanyang bagong medalya sa paaralan at sa gitna ng hardin, sa ilalim ng parehong puno ng mangga kung saan sila madalas magpahinga, nakatayo si Maribel suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang muka ay sumasalamin sa isang kagandahang hindi kailanman nawala. Isang kagandahang hinubog ng pag-iinat sa sarili, katatagan, at purong pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Dr. Gabriel Santos, na ngayon ay opisyal ng kanyang kabiyak sa harap ng batas at ng Diyos, dalang isang maliit na tasa ng tsaa. Inabot niya ito kay Maribel habang inilalagay ang kabilang braso sa paligid ng kanyang baywang. Ano na naman ang iniisip mo, mahal ko? Mahinang tanong ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mumiti si Maribel, uminom ng kaunting tsaa, at tumingin sa mga kababaihang nagtatawanan sa kabilang bahagi ng hardin habang binabantayan ang kanilang mga anak. Iniisip ko lamang kung paano binago ng sakit ang ating buhay, Gabriel. Malumanay na tugon ni Maribel. Noon, akala ko ang paghihirap ay ang katapusan ng mundo. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang bawat sugat ay pintuan lamang pala patungo sa isang mas malalim na kahulugan ng kaligayahan. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, dinala ito sa kanyang labi at hinagka ng may buong pag-ibig. Dahil ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad ay kailanman hindi matatalo ng dilim. Sa malayo, ang araw ay muling lumubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng isang makulay at nagminingning na langit. Isang pangako, naggaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay palaging darating para sa mga taong may pusong hindi sumusuko sa pag-asa.